ating lahat. Ako ang inyong kaibigan na maghahatid sa inyo ng isang storya na tiyak na inyong kalilibangan. Isang kwento kung saan matutunghayan natin kung ano nga ba ang nagagawa ng pag-ibig sa isang tao. Kaya ay huwag magpapalit ng istasyon at halina't pakinggan natin ang kwento ni Ivy. Dear DJ Amy, sobrang kilig ko po. First time ko magka-boyfriend. Pinakilala ko siya sa mga barkada ko. Pero, bakit ganon na lang ang sinasabi nila sa kanya? Guys, tara, kita-kita tayo. May malapit na coffee shop na kaka-open lang na malapit sa Santa Rosa. Yung Pink Cup Coffee. Ayoko, hindi ako papayagan ng mga magulang ko. Sus! Palusot mo lang yan eh. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang. Tigilan mo ako, Celine. Hay nako, huwag ka ng KJ. Pumunta ka na, Maya. Si Ivy, pumunta ka ha? Sige. Perfect! Lahat kayo dapat present ha. Renzo, Aliyah, bye! See you all! Naanyayahan ni Natasha na pumunta ang mga magbabarkada sa isang coffee shop sa Santa Rosa. Lingid sa kanilang kaalaman, binalak ni Ivy na dalhin at ipakilala niya ang boyfriend niya na si Calix. Kaya sinabihan niya ito at tuluyang isinam. Isang medium fries for me, please. Sa inyo? Vanilla latte, Celine. Pareho na lang kami ni Maya. Matcha kaming dalawa ni Tera. Sige. Meron pa? Aya, Renzo. Isang Nandito na ako. Nga pala, may gusto akong ipakilala. Boyfriend ko nga pala, si Calix. Calix, mga kaibigan ko. Sila Aliyah, Natasha, Maya, Celine, Tia, at Renzo. Hello, magandang araw sa inyo. Ako si Calix, nag-aaral ng engineering. Hello, Calix! Maayos ang pakikitungo at naging resulta ng pagpapakilala ni Ivy sa kanyang boyfriend. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas. Nakita ng barkada si Ivy si Calix sa Cafe Amelia kung saan may kasama siyang isang babae. Si Calix ba yun? May kasama siya oh. Kaya pala hindi sumama sa atin si Ivy eh. Sandali! Hindi naman si Ivy yun eh. Nagkatinginan ang magkaibigan dahil sa kanilang nakita at nalaman. May ibang babae si Calix? Sabihin natin kay Ivy ang nakita natin. Hindi pwedeng hindi niya malaman. Anong hindi ko pwedeng hindi malaman? Ivy kasi... Ivy, may gusto kaming sabihin sa'yo at napaka-importante. Huwag ka sana magagalit at maniwala ka. Ano ba yun? Kinakabahan tuloy ako sa inyo. Nakita kasi namin na may ibang kasamang kalandian ng jowa mong si Calix. Naghahalikan sila. Ha? Ano? Hindi magagawa yan ni Calix? Hindi niya kayang gawin ang binibintang niyo sa kanya. Hindi ito binibintang, Ivy. Totoo ito. Maniwala ka. Nakita namin sila nag-ahali ba? Huwag kayong gumagawa-gawa ng kwento. Hindi kami gumagawa ng kwento, Ivy. Katotohanan ang sinasabi namin. Hay nako, nagkakainis. Mga sinungaling kayo. Nagbibintang kayo sa isang taong inosente. Mahal ako ni Calix at hindi niya kayang gawin iyon sa akin. Bahala na nga kayo riyan. Hindi naniwala si Ivy na magagawa ni Calix yun. Naggalit siya sa kanyang mga kaibigan at inalisan niya ang mga ito pagkatapos ay pumunta ito kay Calix at nagtanong. Calix, mag-usap nga tayo. Tapat ka naman sa akin, hindi ba? Oo naman, mahal kita, Ivy. Totoo? Walang bahid na kasinungalingan? Pangako. Pangako, Ivy, may 500 ka ba yan? Pwede ba akong makahiram? Emergency kasi sa school eh. Ganun ba? Sige, ito oh.
Sa sumunod na araw, ninais muna ni Ivy na maging mapag-isa. Naiinip na rin siya sa kanilang bahay, kaya pumunta siya sa Cafe Amelia kung saan doon sana siya magpapalamig ng ulo, ngunit Mga hayop kayo? Ano ito, Calix? Sino ito? Ha? Kerida? Kabit? Anong kabit? Girlfriend niya ako. Bitawan mo nga ako. Baka kama ikaw ang kabit. Ang kapal naman ng mukha mo. Ivy, tumigil ka ga. Sasaktan si Mia. Ay talaga, Calix. Naging mabuti ako sa'yo at ganito ang ibabalik mo? Alam mo, magsama kayo. Ang papaangit nyo. labis na nasaktan si Ivy sa kanyang nakita. Kaya naman ay napagpasyahan nito na pumunta sa kanyang mga kaibigan upang magsabi. Mabuti naman at hiniwalayan mo. Wag na wag mong babalik ka ng gonggong yon! Aliya, huwag ganyan. Masyado kang harsh. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko. Ano ka ba? Ayos lang. Nandito kami para sa'yo. That's what friends are for. Ika nga ng iba, hindi ba? Tama! Naging maayos naman ang lagay ni Ivy pagkatapos niyang magsabi sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahan ng kanyang barkada, lumipas lang ang ilang araw, nagkabalikan silang dalawa. Masayang nagtatawanan ang magbabarkada, biglang tumigil sa pagtawa si Ivy at sinabing may nais itong sabihin. Oh, Ivy. Bakit? May problema ka ba? May sasabihin sana ako sa inyo. Ano yun? Nagkatinginan na silang lahat kay Ivy at hinihintay na sabihin nito ang nais sabihin. Guys, nagbalikan kami ni Kali. Ano? Nagbalikan kayo? Nahihibang ka na ba, Ivy? Aliya, kumalma ka. Anong kakalma? Nagpapakatanga ka para lang sa lalaking yun? Tama. Kumalma ka, Aliyah. Respetuhin na lang natin siya. Basta masaya ka sa desisyon mo, Ivy. Yun ang importante. Ang masaya ka. Hay nako! Itigil nyo nga itong kahibangan ninyo. Tumahimik ka nga, Aliyah. Lumabas si Aliyah at litong naiwan si Ivy habang ang iba ay masaya. Aray ko! Bitawan mo nga ako, Calix. Nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga dahil pakilamera ka. Sino nagsabing pwede mong hawakan at buksan ng cellphone ko? Hindi ba't karapatan ko rin iyon bilang girlfriend mo, Calix? Wala kang karapatan, Ivy. At higit sa lahat, karapatan kong magdesisyon para sa cellphone ko. Kaya ikaw, Ano ba, Calix? huwag na huwag mong papakilaman ng Sakit. cellphone ko. Break na tayo. Wala kang kwenta. Hindi ko kailangan ng girlfriend na katulad mong insecure. Hindi ka naman magkagandahan. Pangit! Huwag mo kong iiwan, Calix. Magbabago ko. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Alam mo, napakadali mong utuin. Ano ba ang hindi mo maintindihan? Ayaw ko na sa'yo, Ivy. Ginamit lang kita para malaman ko kung paano ka mamahalin at makukuha si Mia. Labis na nasaktan si Ivy nang malamang si Mia ang minsan ng rason ng kanilang paghihiwalay ay ang siyang sanhi pa rin pala ng kanilang ulit na hiwalayan. Naghanap si Ivy ng dadamay sa kanya. Inisip niyang puntahan ang mga kaibigan niya, ngunit laking gulat nito sa kanyang marinig nang dumating siya sa kinaroroonan nila. Natasha, tama ba ang narinig ko? Natasha, tama ba ang narinig ko? Na pinaglalaroan niyo lang ako? Hindi ko na itatago pa. Oo. Kaming lahat nagtulong-tulong at naging matagumpay ang plano. Ang sarap sa piling na nakikita kang luhan, Ivy. Ganyan ang mga napapala ng mga taong nagpapakain sa katangahan at pag-ibig. Nararapat lamang yan sa'yo, no? Anong ginawa ko sa inyo? Bakit? Bakit? Nang dahil sa'yo, nawalan kami ng scholarship. Anong scholarship? Wala akong ginagawang masama sa inyo. Nye. Walis ka na nga. Parang isang suntok sa puso para kay Ivy nang malaman niyang pinaglalaroan lang din pala siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit inisip niya na mali siya.
Kaya naman siya na rin ang gumawa ng paraan upang magkaayos sila. Nasaktuhan na nakita ni Ivy na magkakasama ang kanyang mga kaibigan. Linapitan niya ang mga ito at humingi ng pasensya. Tsaka inaya na pumunta sa kanilang rest house sa probinsya. Uy guys, bago kayo magsalita, pasensya na sa mga nagawa ko sa inyo. Mali ako, alam ko. Baka hindi ako mapatawad kaagad, kaya tara, mag-relax muna sana sa rest house namin. Pampakalma ng mga puso at isip na magulo. Pasensya na rin sa mga nasabi namin sa'yo. Nadalala din kami sa galit. Kasi ilang beses ka na namin pinagsabihin eh. Okay na sa akin yun. Ano ba kayo? Malakas kayo sa akin eh. So ano? Tuloy tayo ah. Go! Nakarating sila sa probinsya nang walang problema. Payapa, tahimik at sariwa ang hangin. Ngunit sa hindi nila inaasahan, isang matinding trahedya pala ang naghihintay sa kanila pagsapit ng dilim. Tara, inom na tayo. Paggabi na rin no? Gina, para maaga rin tayo makapagpahinga. Nagkaayaan silang uminom, ngunit saglit na oras lamang ay nagkainitan sila at biglang Alam ninyo, sobrang sama ng loob ko sa inyo. Sa'yo, 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 at lalo na sa'yo. Sandali akala mo ba okay na tayo? Kaya nga, Ivy, bakit na naman yan? Ano bang problema mo? Kayo ang problema ko. Tinuring ko kayong pamilya ko tapos paglalaroan nyo lang palang nararamdaman ko. tumakbo si Ivy palabas at nakita na lang na dumiretso sa kakahuyan. Sinundan naman ito ni Renzo. Kalaunay, sumunod din ang iba, na nagbabakasakaling kausapin at pakalmahin si Ivy. Ngunit natigil na lang siya nang makita ang nakahilatang katawan ni Ivy sa isang patibong. Walang malay, walang buhay. Ivy! Bakit? Dahil lang sa lalaki yun, nagkaganto tayo? Bakit kasi hindi na lang ako? Nandito naman kasi ako palagi pero siya pa rin. Siya pa rin ang pinili mo. Lihim na narinig ni Aliyah ang lahat ng sinabi ni Renzo. Hinanap niya ang iba para sabihin sa kanila. Natasha! Natasha, tulong! Celine, nasan ka? Takot na nakita ang bangkay ni Celine. Hala, Celine! Sino gumawa sa'yo? Celine! Guys! Nasaan kayo? Celine, Renzo, Aliyah, Natasha. Nakita ni Aliyah ang mga bangkay habang hinahanap niya sila. Boses ba yun ni Thea? Maya? Maya! Aliyah! Pinig mo rin? Oo, si Teo yun. Nanggaling ata ron. May sasabihin sana ako, pero mamaya na. Tara, bilis! Ah! Maya! Aliyah? Renzo? Ikaw ba ang may gawa nito? Nasaan sila? Anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Wala akong ginawa. Narinig kita kanina. May gusto ko kay Ivy, di ba? Ikaw na ba yung gumagante para sa kanya? Ano? Papatayin mo kaming lahat? Ako na lang natira, oh! Lahat sila, patay na. Ha? Anong patay na? Si Ivy lang ang nakita ko. Sinundan ko siya tapos nahulog siya rin. Yan. Bumalik ako sa bahay pero wala na kayo. Kaya bumalik ako rito para hanapin kayo. Huwag kang magmaang-kaan. Alam ko, ikaw ay magawa. Ivy? Pero, akala mo ano? Napatay na ako? Well, oo. Yung una, linanong ko talaga. Pero naisip ko, bakit akong dapat mamatay kung pwede naman kayo? Kayong dalawa na lang ni Renzo eh. Thank you ah, kinulungan mo pa ako. Pero dapat yata sumunod ka na rin. Ivy! Gising na siya,
namin. Ivy, pasensya na sa ngayon lang nakadalaw ha. Kamusta ka na? Sabi ng doktor kanina, nagiging okay ka na raw. May gusto ka bang kainin? Sobrang namiss ka talaga namin. Pagaling kang tuluyan, ha? Ipapasyal mo ba kami sa rest house, di ba? Ha? Ipinatay ko na kayo ha! Bakit? Mga traidor kayo! Nurse! Tumawag kayo ng nurse! Nurse Mia! Anong nangyayari? Ikaw! Ikaw yung kabit ni Calix, di ba? Papakayin ko kayong lahat! Mga walang hiya kayo! Kumalma ka, Ivy. Hawakan niyo siya. Tuturukan ko lang ng pampakalma. Nurse, kaya ko ba pumagaling na siya? Sabi nga ng doktor, may improvement na sa kanya. Pero nitong mga nakaraan, palagi niya na lang naiisip yan. At ngayon, nakita niya kayo, syempre may impact pa rin ang past sa kanya. Hindi natin maiiwasang magkaroon siya ng iba't ibang ideya na sa tingin niya ay nangyari na. Sobrang nasaktan at naapektuhan siya ng pag-ibig na yan. Alam niyo, maigi na pagpahingahin niyo muna siya para magkaroon pa kayo ng maraming pagkakataon na bumisita. Tatagal pa siya rito sa mental hospital. Parang pelikula kung iisipin, pero ito talaga ang buhay natin. May mga pagsubok na dapat lagpasan, pero para sa buhay ni Ivy, hindi niya nakayanan. Ito na ba ang epekto ng pag-ibig ngayon? Hindi masamang umibig, ngunit kung hahantong ito sa hindi mo na pag-ibig sa sarili mo, ay baka nga dapat na itong itigil. At yan lamang ang kwento natin ngayong araw. Makinig at sumubaybay, marami pa ang pagkakataon na makinig sa susunod